Dili lang ang pisikal nga koneksyon ng atong tagaan og bili, kundili ang pagbuhat sa atong mga nadungog. Kawang lang ang atong pagluhod-luhod, pagbisita o nagkadaiyang mga simbahan, atong pagpilgrimage sa lain-laing shrines, kung dili nato lingiun ang atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan, kung dili nato respetuhon ang atong isig katawo. Maayong adlaw sa tanan. Ako si Seminarian Child Sawe, 4th year theology student sa Seminario Mayor de San Carlos. Aniya na usab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Sa atong ebanghelyo karon atong mahimamat ang hamubo apan mahinungdanon kaayo nga panagtabi tali ni Jesus ug ang usa ka babaye. Miingon ang babaye, bulahan ang sabakan nga nagsabak kanimo ug ang mga suso nga nagpatutoy kanimo. Natural kaayo kini nga adunay pagdaig sa inahan nga nag-amuma sa tawo nga maoy nahimong Mesiyas. Apan ang tubag ni Jesus mao kini. Mas bulahan kadtong naminaw ug nagpuyo sa mga pulong sa Dios. Sa in English pa, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Ang pangutana, gitangtangan ba ni Jesus og bili ang pagkainahan ni Maria? Kay lagi miingon man sa Jesus, mas bulahan ang mga naminaw ug nagbuhat sa pulong sa Dios. Kung ato kining sabton nga walay pamalandong, murag malain kita kang Jesus. Kay lagi mura man ug wala niya gi-appreciate ang mahal nga berhen. Apan kung ato kini nga pamalandungan, atong masayran nga dili pag-depreciate ni Maria, kun dili kini usa ka pagtulunan nga dili lang si Maria ang mabulahan, kundi kita usab di ay ang maminaw o bubuhat sa pulong sa Dios. Nya, naminaw mo. Ato kining gipuy-an ang atong mga nadungog. Mga igsoon ko diha ni Kristo, in essence, Jesus was highlighting that while his mother Mary was indeed blessed for her role in bringing him into the world, an even greater blessing comes from living a life of faith and obedience to God's word. He was inviting us to recognize the highest form of blessing found in a deep and active relationship with God, marked by hearing and obeying His teachings. So in Jesus' words, wala niya gidevalue si Maria, but rather, He invites us to aspire to go beyond mere physical relationship and extends to a spiritual connection with God through faith and obedience. Dili lang ang pisikal nga koneksyon ng atong tagaan og bili, kundili ang pagbuhat sa atong mga nadungog. Kawang lang ang atong pagluhod-luhod, pagbisita o nagkadaiyang mga simbahan, atong pagpilgrimage sa lain-laing shrines, kung dili nato lingiun ang atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan, kung dili nato respetuhon ang atong isig katawo. Ang atong minilyon nga donasyon, kawang lang kung dili kita motabang sa kabus. Mao kini ang tinud-anay nga pagpuyo sa atong napaminaw nga mga pulong sa Dios. Kini usab gibuhat ni Jesus. In these simple words, Jesus reminds us that while his earthly mother Mary is indeed blessed, there is an even greater blessing available to each one of us if only we listen to God's will. Kini usab gibuhat ni Maria sa pagpaminaw sa pulong sa Dios mao ang pulong na himong tao. Gipuy-an usab kini sa atong inahan. People, atong hinumduman that the greatest blessing is not found in mere association with Jesus or his mother, but living an active relationship with Him through God's obedience. May we be blessed as we hear the Word of God and keep it, for in doing so, we draw closer to the source of all blessings, our Lord and Savior, Jesus Christ.